Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Kamakailan nga ay nagpalabas ng anunsyo ang COMELEC tungkol sa mga pamamaraan kung paano mag-file ng complaint. Bukod rito, nagpalabas rin po sila ng primer ng Committee on Kontrabigay na lalaban sa vote buying at vote selling. Ang mga committee ay kinabibilangan ng mga COMELEC offices, local, regional at provincial. Kasama po sa komite na iyan ay ang Department of Education, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, city and provincial prosecutors at mga local na citizens' arms. At mga kabarangay, kapag nahuli ang isang violator, ang pagbili at pagbenta ng boto ay may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, bukod sa iba pang parusa gaya ng perpetual disqualification for public servants na bibili ng boto. Hindi rin kayo mahihirapan sapagkat bawat barangay ay may kontrabigay na binubuo ang COMELEC. Ayan, dun sa mga nagtatanong saan kami magrereklamo, saan ganito, saan kami pupunta, yung kontrabigay na yan, ginawa nilang committee. Dati task force yan sa national. Ngayon hanggang local, hanggang city level, hanggang municipal level, meron po yan kayong mapupuntahan. Mamaya i-discuss po namin at ibibigay po namin ang mga addresses ng mga pupuntahan nyo at saka kung paano ang proseso. Pero bago ang lahat, alam ninyo, ma-digress lang muna ako, SK tsaka Kags, no? Marami pa rin kasi nagtatanong kung requirement ba o formal requirement ang BIR sa pagsubmit o pagsumite ng Certificate of Candidacy. Of course, sasubmit na. Pero pinasasubmit daw ng Bureau of Internal Revenues ang mga kandidato ng BIR 1902 form. Meron pang record books. Meron pa, mga dalawa pa yun ang mga forms na kinakailangan isubmit nila. Pati yung mga SKs pinagsasubmit din. So, ito lang po masasabi namin sa inyo. Galing po dito isang COMELEC officer from Pasig. Sinabi ho niya, hindi ho kasama yan. Ang sinabi lang niya, doc stamps, valid ID, at saka yung mga requirements po na nakalagay doon. Pero never nagsalita na meron pong BIR requirements. Never rin po nagsalita hanggang ngayon si COMELEC Commissioner George Garcia na merong BIR requirements para masilip ang inyong mga taxes. At hanggang ngayon, tinanong nga po natin, dito sa barangay tayo, ang COMELEC, tinatanong natin kung bakit nagkaganon. Hanggang ngayon, wala po silang sagot. So, ang sagot po namin, kami rin po ay nalilito kung bakit po nagkaganyan. In fact, SK, Kags, 500, minsan 750 pesos ang singil. Hindi pantay-pantay. Pero, dito sa NCR, wala niyan. So, bakit nagkaganon? Ang main office ng COMELEC ay nasa NCR. So, lahat nakinig. Pero bakit sa mga probinsya? Bakit nagkakaganyan? Pero pa sa Puerto, pasensya na, natatagalan ako. Naisip ko, naawa po ako kasi sa mga hiningian ng BIR forms. Diyan sa Palawan, yung BIR nasa Puerto Princesa pa. Yung mga kandidato may hirap lang. Wala daw silang pamasahe papunta doon. Paano daw ang gagawin nila? Bukod sa 500 pesos na singil, maniningil pa doon sa transportation and blah blah blah. Kawawa naman. Kag sa inyo ba meron? NCR Kags, wala po tayo. Ang tanging siningil lang po nila ay ang documentary stamp na nagkakahalaga ng 30 pesos. Pero napakarami ko nga pong nabasa mga kabarangay, no, na nakakaawa dahil sa iba't ibang mga lugar o probinsya ay naniningil po ang BIR ng may 500, may nakita pa po akong 600 pesos hanggang 750 pesos. Kaya Kags Butch, anong masasabi mo talaga doon sa mga ganong ginagawa ng BIR natin sa mga probinsya? Wala akong sabi. Mahirap magsalita kasi wala ho kami dyan. Tama Pero, ang tagal ko na nagiging kandidato. Ikaw, Kags, matagal na, di ba? Matagal na tayong kandidato. Bakit ngayon lang kayo naniningil ng filing fee at saka BIR form?
bakit nyo rin hihingian ang mga SKs ng BIR form? Wala pa nga trabaho yung iba eh. Tama, Kagawad Butch. So anong income tax ang isasubmit nila? Paano? Ano, mandadaya yan? O edi tinuruan na kagad natin yung mga kababaihan, sorry sabihin ko, mga kabataan na ito, magloloko na ako sa income tax return ko. O, so paano? May ibang mga kagawad tumatakbo, walang trabaho. So, ang nakalagay pa doon, meron daw record books. Record books for what? Businesses? Hindi naman lahat ng tumatakbo sa barangay elections ay mayayaman. So, hindi ko alam. At sana, bago po tayo magbigay ng ating talagang kung bakit, sana magsalita na si COMELEC Chairman George Garcia tungkol po dyan. Sa ngayon, wala ho kaming masabit, kami rin nalilito. Nagtanong ho kami sa COMELEC, wala pa rin pong sagot. We will wait for further announcement from the main office of the COMELEC. Yes po, maraming salamat po mga kagawad. At ngayon naman nga po, babalikan naman po natin ulit kung ano po yung mga sinasabi na pasok sa vote buying at vote selling. At kung pwede na po ba kayong hulihin. Kags Marie, ano po ba yung mga unang provisions po dyan? Una, pagbibigay ng barya, pera, card, pay envelope, bag, groceries, token o anumang bagay na may halaga. Ikalawa, pag-aalok ng isang bagay kapalit ang boto. Ikatlo, mahabang linya sa isang bahay or lugar ay huhulihin din. Ikaapat, pamimigay ng pera or distribution ng pera sa mga bahay-bahay. Ito yung kadalasang nagaganap ng last minute. At ikalima, pagdaos ng bingo games, talent show, games na may papremyo, or gifts or prizes na may picture at pangalan ng mga kandidato. Yes po, maraming salamat. At tinuturing na rin po mga kabarangay na vote buying o vote selling ang pagtipon o paghakot ng dalawa o higit pang mga botante sa isang lugar bago o sa araw ng halalan para magpamahagi ng pera o sample ballots na may perang kasama. Kasunod po riyan ay pagmamayari o pagdadala ng pera sa mahigit na 500,000 pesos o katumbas nito na mga campaign materials. Kasunod po, paghahati o pagbabarya ng pera na may denomination na 200 pesos, 100, 50 o 20 sa loob ng 5 araw bago maghalalan. Ito po, napaka-importante po nito. Kasama na rin po dyan ang pagsasagawa ng medical missions, legal aid services, feeding programs o anumang caravans na nag-aalok ng serbisyong partikular sa isang barangay. At kasunod din po, pagbibigay ng anumang ayuda maliban lang sa pinamamahagi ng national government sa kwalipikadong mga individual. Pagbayad o paghirang ng higit sa 2 watchers sa bawat presinto ng bawat kandidato na dapat maglingkod ng salit-salit. Ang makitaan ng paggamit ng illegal na indelible ink o mga balota na blanco ay huhilihin din po. Ayan, babalikan po natin yung mga yan para pag-usapan maya-maya ng konti. Pero paano naman po ang proseso ng pagrereklamo? Tandaan, maraming ang bawal, wala namang nagre-report or magrereklamo. Wala rin. So mga kababayan, baguhin natin ang bulok na sistema ng nakaraan. Ito po ang mga binigkas ng COMELEC kung paano ang maghain ng complaint. I-address ang complaint sa Office of the Election Officer or sa Office of the Provincial Officer or sa Office of the Regional Officer at sa Law Department ng COMELEC offices na matatagpuan sa inyong lugar. Number 2, pwede po ng email at nakalagay na po ang mga email address ninyo, nakasaad na complaint, supporting documents or evidence, at lahat dapat ay hindi na nga pala notarized, no? Kung hard copy ang ipadadala ninyo or sinumpaan ng salaysay sa isang piskal or notaryo, wala na po yan, hindi na po yan tinatanggap ng COMELEC. Under oath or dapat na notarize, hindi na po. Pwede na po kayo magreklamo ng diretso through email, ha? Magkakaroon ng surveillance and validation ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, nabubulo na naman ako, NBI and other law enforcement agencies sa galawang vote buying, vote selling, and other campaign violations. Pagkatabi ko, dalawang maganda. Talagang lagi ako nabubulol. Paalala lang din po namin mga kabarangay na ang COMELEC ay may mga preliminary investigations pero mahigpit po talaga sila. Disbursements of large cash, maglalagay rin ng mga checkpoints at 24-hour money ban
Nani ban? sa buong Pilipinas sa panahon ng kampanya at sa araw ng eleksyon. Ayan. Okay. Doon po sa mga nagtatanong at marami na nga po nagpadala ng mga comments, pati mga messages, private messages, ito pong pagsasagawa ng medical missions, legal aid, feeding programs, Kagawad Butch, paano yan? Kasi meron akong naka-schedule. Halimbawa, vote buying na ba yun? Opo, considered na vote buying na po iyon. So bakit? Ito ang leksyon na naisip pabahagi ng ating COMELEC. Pati na rin dapat matandaan ng mga tao, no? Na ang public service, hindi lamang yan tuwing eleksyon. Kasi kung magpapa-feeding ka ngayon, hindi naman kayong pinariringgan ko, no? Pero kung ngayon ka lang kayo nakikita, mga incumbents, o kaya kayo namang mga nagbibigay ng mga medical mission, legal aid mission, kung ano-ano pa na mga caravan na yan, kahit aspirant ka, kahit ngayon lang, ayaw na ho ng COMELEC ng ganon. Number 1, anything with value, ginastosan nyo po yan eh. So, hinihimok nyo yung mga tao na iboto kayo, nagpapakilala kayo, through that. So, vote buying po yun. Vote buying scheme itinuturing na ng COMELEC. Paano naman kaya Kagawad Butch kapag sponsored yun ng isang NGO or mga grupo na hindi naman kandidato talaga ang gumawa ng programang yun? Makukonsidera din po ba natin itong vote buying pagdating sa mga kandidato? Kasi pwedeng maging alibay nila ito pagdating ng panahon. So siguro po isa po yan sa dapat tutukan din ng COMELEC kung papaano yung mga stakeholders na nagsasagawa ng ganitong mga programa na kung saan ay nagbibigyan rin ng exposure ang mga kandidato. At baka po kasi pagdating ng panahon ay yan din ang maging alibay po nila. Totoo yan, Kags Marie. Yun sa mga NGO, kaya sinasabi na hindi naman ako nagpa-sponsor yan. In fact, meron nga na sumulat sa atin na yung mga magulang daw yung nag-front, hindi na raw siya. Para nga naman hindi na siya ma-technical. Actually, baka ma-technical ka pa. Kasi ang problema niyan, naka-front yung mga magulang mo, tapos naandun pa rin yung pangalan mo at binubulong. Pagka nalaman ng mga kalaban mo yan at mga picture niyan, baka ma-technical tayo. Hindi ho natin masasabi kung paano ang depensa ninyo o paano yung pag-prosecute sa inyo ng COMELEC and Bank Commission. Kasi hindi ho natin malalaman kung ano yung mga veterano yung mga yan eh. So, anything, kahit ayuda from the incumbent na akala nilang basic services nila, i-consider na vote buying. Ang incumbents, pwede lang kumilos ng basic services. Pag-aasikaso sa barangay certificate, blah blah blah. Alam mo na, Kags Marie, magsi-session pa rin tayo. Wala namang problema yon. Yun talagang pero kung naglalabas ka na ngayon, namimigay ka ng ayuda, medical mission, o kaya sinabi daw pinaabot kay mayor at yun daw ang kanilang pamimigay, feeding or whatever, through that kagawad or through that kapitan, i-consider na vote buying. Sana nga mangyari yun para mahuli rin yung mga mayor. Kasi dyan ang gagaling yung pera, bumababa yan sa barangay. Kasi nagmamanok-manok system sila. Tandaan nyo po, itong eleksyon in preparation for 2025 ng mga local officials. Kaya bubuhos talaga sila ng pera. Pero ang COMELEC, being the gatekeepers of public servants na maayos at papasok para hindi na magninegosyo, nililimita na nila to. Sana nga makahuli ang COMELEC SK. Sa tingin niyo po ba mga kagawad, ito pong mga bagong prohibitions ng COMELEC o itong mga kinoconsider nilang vote buying at vote selling, nale-level po ba neto ang playing field ngayon para sa mga kandidato o nagkakaroon po ng disparity sa mga incumbent na tatakbo at sa mga bagong tatakbo? Ako personally, pag ako tatakbo ngayon, matutuwa ako. Kasi hindi ko na problemahin yung t-shirts. Palagi kong problema yan. At pag namigay ako ng t-shirts, yung isa magtatampo, nawawalan pa ako ng boto eh. Second, yung mga cups, yung mga cap, mga kung ano-ano man. Alam nyo, sa totoo lang, noong ko pa gusto magpakilala, nung ako lang eh. Basahin nyo na lang yung flyers ko. At huwag nyo na lang akong tignan na namimigay ng t-shirt, namimigay ng feeding program. Ito ho yung aking i-validate nyo yan. And then kung ako nga talaga yan, kung nagustuhan ninyo at makakatulong ako sa inyo, para sa akin yun. So pagdating ng campaign period, yun ang gusto mangyari ni COMELEC Chairman
George Garcia. Alamin mo kung sino yung kandidato mo, not through the giving of giveaways sa mga campaign materials. Ikaw, Tama SK. ka dyan. SK? Mukhang SK. Oo nga Salamat naman. Kag Butch. Ako naman on the other hand, may mga nababasa rin ako na mga komento na papaano naman kami ngayon makikilala pa, lalo na yung mga bago pa lang sa playing field ng public service. Kasi syempre magiging parang advantage ito sa mga nakaupo at kasalukuyan ng naninilbihan na nag-aim for re-election. Kasi gaya nga po ng sabi nila, papaano naman po kami? Kahit papaano, malaking bagay, malaking tulong na makita nila yung mukha namin sa mga t-shirts, sa mga pamaypay na ipamimigay. Pero alam niyo po, napakaganda nitong inumpisahan ng COMELEC at binibigyan po nila ng pangil ngayon ito. Alam mo ba, Kagawad Butch, naisip ko lang, no? Papaano kaya pag local at national level na? At wala na po ang mga ganitong klaseng pamimigay ng mga campaign materials. Ayan, pag-uusapan natin yan sa next segment. Pero mabalik lang ako dun sa nagtanong sa inyo, no? Ang kandidato hindi, sa ngayon, ito lang sinabi ni Chairman George Garcia, ang kandidato pwede magsuot ng uniform nila sa campaign period. So, pwede pa rin kayo makilala. Ang sabi ko nga, noon, wala pa si Kags Mali, kami ni SK, in-explain natin na ang puhunan nyo lang naman talaga sa politika, dapat sipag lang na makipagkilala. Pwede ko kayo mag-uniforme. Yan, hindi pa ginagalaw. Pero wag muna nating i-formalize yan na, at baka magbago na naman ang ihip ng hangin. Pero pag-uusapan pa natin yan sa third segment. Maganda yung iniwang hanging question ni Kags Mali. Ayan po, maraming salamat po mga kagawad at mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil gaya nga po ng nasabi namin ay marami pa po tayong lilinawin na mga importanteng discussion sa ating susunod na segment. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay